Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gustong umalis ni Lynette papunta dito sa Apex Medical Center upang damayan itong ang kanyang anak. At dito na nga ay talagang pinagsabihan siya ni Dr. Carlos Benitez na sinabi dito ni Dr. Carlos na hindi daw siya pwedeng umalis dahil darating ang mag-aayos ng kanilang bahay. Dito na nga ay talagang sinabi ni Lynette sa kanya na dapat sinabihan mo ako agad para hindi na ako nagbihis. Pero wala nga dapat sa isip ni Dr. Carlos iyon, pero ginagawa niya iyon para hindi makaalis at makapunta si Lynette doon sa Apex Medical Center dahil talagang pinagbabawalan niya ito. Agad-agad naman itong nagantay si Lynette ng mga tao kung saan mag-aayos dito sa kanilang bahay. Dito na nga ay talagang magandang loob niya itong winelcome at talagang gusto niyang pakainin muna bago magtrabaho. Dito na nga ay talagang sinabi niya sa mga tao na talagang pinuri siya dito at talagang naalala niya ang dalawang magnanakaw sa kanilang tahanan. Kaya ito ay nagdulot ng paggalit niya dito at pinalayas niya itong dalawang tao. Dito na agad-agad na bumalik itong si Lynette sa Estridge Medical Center upang pumunta doon kay Carlos Benitez dahil ayaw niya na dito sa kanilang bahay dahil takot na takot siya at naaalala niya ang dalawang magnanakaw. Dito na nga nakasalubong niya si Lynette at saka si Dr. Lindo na kung saan pinagsabihan siya na samahan daw siya ni Annalyn sa lahat ng kanyang gagawin at sinabihan niya itong si Annalyn na okay lang sa kanya at doon lang daw siya kay Carlos na pupunta. Dito na nga ay talagang hindi inasahan ni Dr. Carlos Benitez na may bisita siyang darating. Dito na nga si Moira ay nagsabi sa kanya at kinumpronta siya kung may kinalaman siya dito kay Dr. Carl, kay Don Pepe, kung saan ito ay talagang hindi na makakapagsalita. Dito na sinabi ni Dr. Carlos na wala daw siyang ginawa at talagang hindi siya mamamatay tao. Sinabi niya dito kay Moira na kung saan talagang hindi niya pwedeng sabihin dito kay Moira kasi wini-welcome na siya ni Moira sa kanilang mga krimen na ginawa, na kung saan hindi sila pababayaan ni Dr. Carlos Benitez at tatlo na sila ang talagang may hinahawakan at talagang may sala sa krimen tungkol dito kay Don Pepe. Dito na nga ay talagang prosigido itong si Dr. RJ Tanyag na malaman ang katotohanan. Sinabi niya dito kay Annalyn na samahan siya dito sa police station kung saan wala dito si Giselle at nasa Cebu ito. Pero si Giselle ay talagang prosigido at hands-on talaga sa kanyang mga pangyayari na kung saan gusto niya itong malaman ang katotohanan na talagang walang kinalaman itong si Zoe at saka si Moira sa lahat ng mga pangyayari. Pero hindi pala iyon, ay nabulaga sila sa lahat ng mga ginagawa nito na kung saan may positibong isang tao. Dito na nga ay talagang pinagdudahan nila itong si Zoe kung saan medical kit ito. Dito na nga ay talagang sinabi ni Giselle na si Zoe daw ang kanyang punto at talagang naging positibo ito sa lahat ng mga gawain na talagang porsigido ito na malaman ang katotohanan. Ang pulis naman ay pinakita sa kanya ang bagong ebidensya tungkol dito sa krimen ni Don Pepe. Dito na nga nakita ang list ng isang sapatos na kung saan talagang nagpapatunay na kay Zoe yun dahil nakita ito ng kanilang katulong at talagang bago-bago pa ito, nasira na agad. Dito na talaga napatunayan ni Dr. RJ Tanyag na may kinalaman itong si Zoe. Dito na nagbabalak si Zoe at saka si Moira na tumakas na kung saan ayaw nila dito magpahuli dahil naging positibo sila sa lahat ng mga krimen na ginagawa nila dito kay Don Pepe. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode nito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.